iniwang pananalasa ng severe tropical storm Christine sa halos buong Pilipinas. Mga syudad at probinsya na binaha at nalubog sa putik. Mga gumuhong lupa at naglalakihang bato. Mga nawasak na tulay. Mga pier o port na nasira. Mga bahay na bubong na lang ang kita. Mga buhay na tinangay. Mga kotseng inanod. Dahil sa lakas ng hangin, bukod sa matinding ulan at mga pahirapang pag-rescue. Tulong! Kailangan na namin makaalis dito. Baka kami magre-rescue. Sa Nabua, Camarines Sur, nakuhanan ng isang lalaki na kapit-tuko sa puno ng nyog para hindi tangayin ng rumaragasang baha. Ang lalaki, anak ni Ernesto na si Sandy, na nagawang kumapit sa puno ng nyog matapos daw tumaob ang sinakyan nilang bangka. Nagkahiwalay kami mag-ama. Hindi ko nga makita itong anak ko kung nasaan na. Ang mga kamag-anak ni Ernesto na sakay ng bangka, pumalaot para sagipin si Sandy. Na nung mga oras na yon, hinang-hina na dahil 12 oras nang nakikipagbuno sa rumaragasang baha. Talagang mahirap po kasi sa lagas ng agos. Buti nga po wala nang hangin nung nire-rescue namin si Sandy. Nung nakalapit ang rescue, bumitaw si Sandy. At saka kumapit na lang sa gilid ng bangka. Nangoro si Amang Diyos, makaligtas pa. Yung makita ko na yung nagkukuha sa akin, mayang-maya na ako. Ang ibinagsak na volume ng ulan ni Christine umabot ng 528.5 millimeters. Mas marami kumpara sa ibinagsak ng bagyong Ondoy at Yolanda na nasa 40 millimeter lang. Mabagal ang pagkilos ng bagyo kaya matindi ang pag-ulan sa isang lugar. Another reason is papunta tayo sa La Nina. Dahil sa taas ng baha sa Nabua, Nandito po kami sa bubong. si Christine nakatukayo pa man din ng bagyo. Sa bubong na ng kanilang bahay nagpalipas ng magdamag. Hindi na po possible na umalis po kami dun sa bahay dahil madilim na po. Malakas po yung agos ng tubig. 11 po kami nasa bubong. Kaya ang kanyang tatay Perto gumawa na ng paraan para sila'y makalikas. Hindi niya natitiis na nakikita niyang ilang oras na po kaming walang kain, hindi nakatulog. Sa awa, naisip niya talaga na gumawa po ng balsa. Pero ito ang naging mitya ng kanyang buhay. Sabi, hindi ko na kaya malamig, pinupulikat na ako. Sabi ko, humawak ka, huwag kang bibitaw. Nahulog na siya dun sa tubig. Trinay ko po siyang i-CPR. Kahit anong gawin ko po, wala na talaga. Hindi na siya nagre-response. Tapos sobrang lamig niya na po. Susunod, Andito po tayo sa pinakasentro ng Barangay Sampaloc, sa bayan po ng Talisay dito sa Batangas. Sa casualty count ng Bagyong Christine, itong barangay na ito ang nakapagtala ng pinakamaraming patay. sa buong Pilipinas, tinatayang mahigit 80 ang bilang ng mga nasawi, 18 sa mga ito, o baka mahigit pa nga mula sa landslide sa Talisay, Batangas. Ang bahagi ng bundok natapyas. Nitong Biyernes, nagtungo ang aming team sa Talisay. Kamusta ho ba yung tama ng Christine dito? Mukhang matindi ho kasi yung landslide. Almost 24 hours, ma'am, na pare ang ulan. Pagtapos nagkaroon ng hangin pa. Okay. Tuloy-tuloy na po siya hanggang sa, umabot na po hanggang sa bubungan ng mga bahay. Papunta pa lang, nakapanlulumo ang aming mga nadaanan. Halos lahat nalubog sa putik. Nawasak. Walang pinalagpas na bahay. Andito po tayo sa pinakasentro ng Barangay Sampaloc, sa bayan po ng Talisay dito sa Batangas. Kita nyo ho naman kung gaano katindi yung tinamo nila ritong pinsala kasi doble-doble ho yung delubyo na tumama sa kanila. Gawa ho ng malakas at wala raw pong tigil na pag-ulan, dumausdos yung lupa mula dito sa bundok, sa mataas na bahagi po nitong barangay na to.
Talagang walang kalaban-laban yung mga bahay na nandito. Oh. May kotse, may mukhang buong bahay yata itong na-wash out dito. Mukhang ang laki nung lilinisin nyo ah. Ang pinakamasakit para sa mga nakatira rito, hindi ang mawalan ng bahay o ng mga ari-arian, kundi ng kanilang mga mahal sa buhay. Katulad ni Zeddy na namatayan ng 5 miyembro ng pamilya. Tatay ko, tsaka kapatid, Joey, tsaka 2 pamangkin. Ano nangyari? Na ano sila, ng mga batot. Sa ngayon, Friday, ang official na death count dito, 14. 12 daw doon bata. Sabi ni Zeddy, meron pang mga 5 o 6 na hindi nakukuha doon. So, baka umabot ng 20 yung death toll. Paano mo kinakaya to? Sakit ko sa una, kahapon pa lang. Nasa loob ng bahay nyo, Sa loob po, tapos sinubukan nilang makalabas. Hindi na kinaya, inabot na ng mga malalaking bato. Nasaan ka nun? Nasa baba po. Anong ginawa mo nung nabalitaan mo? Bupo ako. Pag dating ko dyan, sumalubong yung kapatid kong bunso. Oh, ba't ang sabi wala na yung Hindi, mga... nakita ko na talaga, nakahiganap na. Ang sinisisi ng ilang mga residente, ang di umano illegal quarry na ilang metro lang ang layo mula sa mga kabahayan. I think the only reason was the deforestation. Madami nagtutroso sa taas, naubos lahat yung dapat nakaharang doon, which is yung mga puno. Kasya ang isang football field doon sa lawak ng paghuhukay. Yung open pit nila, walang mga benches. Nitong nakaraang taon, sinalakay pala ito ng mga kawani ng NBI. Yung sinasabi noon na nagkaroon ng raid ng NBI, it's about 5 barangay ang layo niya sa Sampaloc. I don't think factor ang quarrying dahil ang Talisay ay kabilang sa protected area ng Taal Volcano. Maliit lang ho itong barangay na ito, pero sa casualty count ng Bagyong Christine, itong barangay na ito ang nakapagtala ng pinakamaraming patay. Nadatnan din namin ang lalaking ito na walang tigil sa paghuhukay. Ang kanyang hinahanap, ang kanyang mag-inang natabunan ng guho. Makalipas ang ilang oras, natagpuan din ang kanyang misis at ang kanyang anak, pero parehong wala na itong mga buhay. Kahit masakit, kailangan tanggapin para lang sa natira ko pang 2 anak. Ngayon lang ho nangyari to. So, nung malaki na po yung tubig, hindi na po kami nakapag-rescue. Mga paulit-ulit na trahedya na nagpapakita ng puot ng kalikasan. Kung gaano tila wala tayong kalaban-laban. Tulong, kailangan na namin makaalis dito, baka may magre-rescue. Pati na kung paanong ang desisyon at aksyon ng mga nasa kapangyarihan ang magtatakda sa ating kaligtasan.